Good morning everyone. Musta po ba ang lahat? Ah, Lahat po ba ay nakatulog na mahimbing? Lahat po ba ay nakakain ng wasto? Lahat po ba ay nakalabas upang mag-walking, mamasyal? Salamat sa kabutihan ng Panginoon sa bawat isa na patuloy niya tayong iniingatan at ginagabayan sa bawat oras. Kapatid, sa lahat ng mga nanonood dyan online, good morning. Grace and peace from God our Father and our Lord Jesus Christ. Bago tayo dadako sa ating message, let us all pray. Hallelujah. Heavenly Father, we come before you today with a grateful heart. Salamat Panginoon sa pagkakataon Panginoon na kayo Panginoon ay sama-sama muli Panginoon sa online service sa iyong presensya. Salamat Panginoon sa buhay na iyong ibinigay. Thank you Lord for your mercy and grace that is new every morning and for the salvation we have through your Son, Jesus Christ. Lord, today as we hear your word about the one bride of Jesus Christ, open our hearts Lord God. Open our mind and remove any distraction, any doubt, any hardness in our hearts. Panginoon, let your Holy Spirit speak to us clearly. Wisdom and boldness, Panginoon, so your message will not just be heard, but will transform lives. Lord, may your word encourage the weak, strengthen the faithful, restore the broken, and prepare your church for the glorious return of Jesus Christ. We give you all the glory. We give you all the honor. We give you all the praises. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen and amen. Kapatid, ngayong umaga, tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating, ito na yung pang-13 sa ating series na One God, One Body, and One Church. Our message for today is One Bride of Jesus Christ. Kapatid, sa panahon natin ngayon, halos araw-araw tayong nakakakita, nakakarinig ng balita tungkol sa gera. Mga missile attack, tensyon sa pagitan ng Iran, Israel at USA at sa lahat ng bansa ng Middle East. Andun yung takot. Kapatid, hindi lamang ikaw ang natatakot, kundi ako din. At may mga karamihan din. Stress at nakakaalarma. Marami sa atin ay puno ng pag-aalala, pangamba. Minsan nga, yung iba ay galit sa mga nangyayari sa iba't ibang bansa. At kalituhan sa sitwasyon na meron tayo ngayon. Pero bilang one bride of Jesus Christ, paano ba? Paano ba yung one bride of Jesus Christ? Paano ba tayo tumugon sa sitwasyon na meron tayo ngayon? Hindi tayo tinawag ni Jesus, kapatid, para mabuhay sa takot. Tayo ay tinawag ng Panginoon sa pananampalataya, sa pag-ibig. Hindi napapanik, kundi merong paghahanda. Ready ka na ba, kapatid? Are you ready? Dahil ako ay ready na. Amen? Ready na ba ang lahat? Makibukas po kayo sa akin sa Matthew 24 verse 6. Ano bang sinasabi dito? Sinasabi dito, and you will hear of wars and rumors of wars. See that you are not troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet. Ano ibig sabihin nito? Ibig sabihin, kapatid, inaasahan ni Jesus na ikaw ang mga sitwasyon na ito, hindi na siya nagugulat. At gusto niya na hindi ka rin magugulat at natatakot. Amen? Kundi merong paghahanda. Amen? Be ready. Kapatid, stay calm, faithful, and keep doing kung ano yung tama. Hindi lamang para sa iyo, kundi para sa lahat. Ang gera, kapatid, ay hindi lang balita. Ito ay paalala. Paalala
na ang mundo ay pansamantala at ang pagbabalik ni Jesus ay nalalapit na. Malapit na dumating ang ating Panginoon Jesus. Amen? Life must continue. Tuloy-tuloy lang and trust that God's plan is unfolding even in the uncertain times. Panginoon, ang Panginoon lang ang makapagbibigay sa atin ng protection. Amen? Trust God. Trust God. Kapatid, meron tayong pag-aaralan ngayon. 4 things, 4 points. Paano ba? How should the one bride live today? 4 points. Una, one bride, united, not divided. Amen. We are united. We are in unity together. Buksan po natin ang ating mga Bibles sa Ephesians 4, verse 4 to 6. Ano bang sinabi dito? Sinabi dito, there is one body and one spirit, just as you also were called in one hope of your calling. One Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is over all and through all in all. Ibig sabihin, kapatid, ang mundo ay nahati. Bansa laban sa bansa. Reliyon laban sa reliyon. Lahi laban sa lahi. Pero ang bride of Christ ay isa lamang. Walang Arab Christian, walang Jewish Christian, walang American Christian, walang Filipino Christian. Kapatid, ano ang meron? Ang meron lang is one in Christ. Kapatid, we have different cultures, we have different background, but we share one faith, one spirit, and one Lord, and one God. Sinabi sa Galatians 3 verse 28, anong sinabi doon? There is neither Jew nor Greek, there is neither slave nor free, there is neither male nor female, for you are all one in Christ. Amen. Kapatid, sa gitna ng global conflict na meron tayo ngayon, tayo ay hindi tagapagpalaganap ng galit. Hindi dapat basta-basta nagagalit. Andun yung galit, pero hindi naman masyado sobra. Hindi nakikisaw-saw sa hatred at fake news. Kundi tayo ay tagapagdala ng kapayapaan, tagapagdala ng pag-ibig, at tagasunod ng katotohanan. Tagapagdala ng katotohanan. Kapatid, meron akong isang kwento. Itong isang king, because of his being grateful, nagkaroon siya ng isang celebration doon sa isang lugar nila. Inibitahan niya yung mga rich, inibitahan niya yung mga poor, inibitahan niya yung mga servants, inibitahan niya ang bawat tribe ng mga bawat bansa. At the first day, doon na sila lahat sa isang lugar. At the first day, yung iba, they sit in separate group. Bawat lahi siguro yun, di ba? Andun yung pagtitipon ng mga mayayaman, andun yung pagtitipon ng mga mahihirap, mga servants, iwalay-walay sila. Dahil hindi pa nila kilala ang bawat isa. Kaya siguro, andun yung pag-group nila, di ba? Sino yung mga close natin, sino yung mga malapit sa atin, andun lang tayo sa isang group. Pero, kapatid, tumayo ang hari at nagsalita. Sabi ng hari, today, you are not separated by your status, wealth, or background. You are all my honored guests. Sinabi ng hari, you are all my honored guests. At na-realize nila, the king treated the same. Walang rich, walang poor, walang servant, at walang pagkakaiba-iba. Lahat ay pantay-pantay.
And they realize, anong ginawa nila? They sit together and enjoy the celebration. Nakisalamuha sila sa bawat isa. Kapatid, we become one family through faith in Jesus Christ. Ulitin ko, we become family. We become one family through faith in Jesus Christ. Buksan natin sa book of Romans 12 verse 18. Sinabi doon, if it is impossible, as far as it depends on you, live at peace with everyone. Sinabi dito, parang katawan. Parang katawan. Kahit masugatan ang isang bahagi, buong katawan ang nasasaktan. Kapatid, kapag may nasugatan man o may namatay sa gera na meron tayo ngayon, sakit ng buong katawan ni Kristo. Kapatid, ikaw ba ay peacemaker? Ikaw ba ay troublemaker? Sa bahay niyo, sa pamilya niyo, sa trabaho, sa social media, ano ba yung kinakalat natin? Ano ba yung pinopost natin? Ano ba yung pinanghahawakan natin? Sa komunidad, peacemaker ba tayo? O peacemaker ba tayo? O troublemaker? Kapatid, sinabi dito, may isang mensahe, you cannot control how others behave, but you can choose to respond with peace. Ulitin ko, you cannot control how others behave, but you can choose to respond with peace. May isang kwento. Dalawang neighbor, kapitbahay, dalawang magkapitbahay. Itong magkapitbahay na ito, yung isa ay mabait. Yung isa naman ay panay complain and he always argue. Isang araw, nakita niya habang tumitingin siya sa kapitbahay niya, madami siyang complain, madami siyang gustong sabihin. Nakita niya yung isang puno na lumampas sa bakuran. Sabi niya, alam mo itong puno na meron ka, yung mga dahon na hulog dito sa bakuran ko, araw-araw, umaga at hapon, winawalisan ko kasi puno ng mga dahon dahil lumampas doon sa bakuran ko. Nakakainis, napapagod ako, madami na akong ginagawa, tapos yung mga dahon mo pa, nagkalat doon sa aking bakuran. Isipin niyo, he always complain kung ano yung nakikita niya doon sa kanyang kapitbahay. Pero anong sinabi ng mabait na kapitbahay? Siya si Jordan. Yung isa naman si Stephen. Sinabi ni Jordan, si Stephen yung nagreklamo, sabi ni Jordan, pasensya na po, tatanggalin ko mamaya at aalisin ko para wala ng mga dahon na kumalat sa iyong bakuran. Sinabi niya. The next day naman, itong si Jordan ay may kasiyahan doon sa kanilang lugar. Inimbita niya yung kanyang mga relatives, yung kanyang mga kaibigan. Nagbibidyoke sila doon sa loob. Hindi na masyadong maingay, pero andun pa rin yung malakas na kantahan. Narinig ito ni Stephen. Sabi ni Stephen, nakakairita. Kakausapin ko ito si Jordan, sabi niya, Jordan, napakaingay. Madami akong ginagawa. Madami akong tinatapos. Gusto kong mag-focus pero narinig ko yung mga kantahan na wala naman sa tono. Sabi ni Stephen. Pero ano ang sinabi? Ano ang sinabi ni Jordan? Sabi niya, Steph, sorry. Hihinaan namin ang aming kanta para hindi ka maabala at makafocus ka sa iyong mga ginagawa. Alam nyo, itong lagi nagko-complain na neighbor na si Steph, na-realize niya yung kindness and loving heart ni Jordan. Bakit? Because he never fought back and he always tried to make peace. Kaya ano ang ginawa ni Steph?
he changed his attitude and make friends kay Jordan. Kapatid, sinabi sa Matthew 5 verse 9. Ano sinabi sa Matthew 5 verse 9? Sinabi dito, "Blessed are the peacemaker, for they will be called children of God." Kapatid, not ignoring the problems, but helping bring harmony and understanding. Not ignoring the problems, but helping bring harmony and understanding to each other. Unite. Amen? Naintindihan mo ba natin? Pangalawa, two things. One bride must be faith over fear. Doon pala yung pananampalataya. Di ba? When the fear attack, your faith must arise. Amen. When fear attack, kapatid, your faith must arise. Amen? Sinabi dito sa John 14 verse 27, sabi dito, "Peace I leave with you, my peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your heart be troubled and do not be afraid." Kapatid, kapag may balita na may missile alert o alert sa ating cellphone na meron nang nangyayari, may gera at balitang patayan, pati natural lang nandun yung takot. Kahit ako din natatakot. Yung iba natatakot. Pero yun yung unang pumapasok sa ating isipan. Pero ang bride of Christ ay nabubuhay sa kapayapaan ni Kristo. Hindi sa takot ng mundo. Parang isang bata naglalakad sa gitna ng bagyo. May bagyo na nga pero naglalakad siya. Example lang naman to. Puno siya ng takot dahil siya lang mag-isa. Umiiyak, nanginginig, hindi siya mapakali. Pero nung dumating yung kanyang ama habang siya ay naglalakad, hinawakan niya yung kamay ng bata, ng kanyang anak, at huminahon, kumalma yung bata. Ganon din tayo kapag hinawakan tayo ng ating Panginoon Yesus. Yung presensya na nandyan. We remain peace because we trust Him. Amen? Kaya sinabi sa Isaiah 41 verse 10. Ano sinabi sa Isaiah 41 verse 10? "Fear not, for I am with you." Sama mong Panginoon. "Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. Yes, I will help you. I will uphold you with my righteous right hand." Kapatid, sa halip na tayo ay natatakot, tayo ay manalangin. Sa halip na tayo ay nagpapanik, tayo ay magtiwala sa Panginoon. Kapatid, sa halip na tayo ay mag-aalala, anong dapat natin gawin? Umawit ng papuri sa ating Panginoon. Amen? Because He said in Philippians 4 verse 6 to 7. Ano bang sinabi dito? 4 verse 6 to 7. Sinabi dito, "Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God." Yun ang dapat yung ating gagawin. "And the peace of God will transcend all understanding, and He will guard your hearts and your mind in Christ Jesus." Amen. Kapatid, do not be controlled by worry. Sa mga paligid, do not be worried. Replace that worry with prayer, and God will give you peace. Amen? Like the boy carrying that heavy backpack, yun yung mga worries na meron tayo. Kitang-kita na pagod ka na. Kitang-kita na may stress. Parang gusto nang sumuko dahil sa napakabigat na heavy pack bag sa likod niya. Kapatid, sa sobrang bigat,
nung dinadala ng bata na yon, nakita ng kanyang ama. Ano ang ginawa ng kanyang ama? Kinuha niya yung packbag ng bata na napakabigat. At ano ang naramdaman ng bata? Sinabi ng bata, and he felt peacefully walking na walang mabigat sa kanyang likod dahil kinuha na ng kanyang ama. Kaya kapatid, surrender to God. Kung ano man ang dalahin mo sa buhay, give all in prayer and God will give you peace. Amen? Pangatlo, tatlong puntos. One bride must be watchful and prepared. Sino ang nakakaalam ng talinghanga tungkol sa 10 dalaga? 10 dalaga, 10 virgin. I-explain ko. May 10 dalaga na lumabas, dala-dala yung kanilang mga ilawan upang salubungin yung lalaking ikakasal. Ang 5 sa kanila ay mangmang at ang 5 naman sa kanila ay marunong. Ang 5 ay nagdala ng ilawan pero hindi nagdala ng langis pang reserba, habang ang 5 naman na marunong ay nagdala ng reserbang langis para sa kanilang ilawan. Habang sa pag-aantay nila, siyempre siguro natagalan ang pagdating itong lalaki ikakasal, sila ay nakatulog sa kanilang pag-aantay. Nung naghating gabi na, nung naghating gabi na, may biglang sumigaw, nariyan na ang ikakasal. Nagising ang 10 dalaga, inihanda ang mga ilawan nila at sabi ng 5 mangmang sa mga marunong, sinabi doon, pahingi naman ng konting langis kasi malapit na mamatay ang aming mga ilawan. Sumagot yung 5 marunong, sinabi dito, hindi pwede. Hindi ito magkakasya sa atin. Pumunta kayo sa tindahan at bumili. Basahin natin yung kasunod sa Matthew 25 verse 10. Ano ba sinabi sa Matthew 25 verse 10? And while they went to buy, the bridegroom came, and those who were ready went in with him to the wedding, and the door was shut. Lahat sila ay may ilawan, naghihintay at mukhang naghahanda. Pero yung 5 na may dala ng reserbang langis, yun lang sila ang nakapasok. At yung 5 na mga mangmang hindi nakapasok because they are not ready. Bumili pa sila. And the door was shut. Anong ibig sabihin nito? Meaning, lahat ay mukhang Christian, kapatid, pero hindi lahat ay handa. Lahat ay mukhang Christian, pero hindi lahat ay hindi handa. Ibig sabihin, we must be spiritually prepared, kapatid. Time to be prepared before it is too late. Lagi ba tayong handa? Huwebes pa lang, hinahanda ba natin yung ating susuotin, yung ating gagamitin, yung ating pagpunta sa simbahan ng Diyos? Tayo ba ay laging handa? Sinabi dito, time to be prepared before it is too late. Kapatid, be ready for Christ's coming. Always be ready because no one knows the exact time. Kagaya ng gera at kaguluhan na nangyayari sa atin, ito ay palatandaan, kapatid, na malapit na ang pagbabalik ni Jesus. Be ready. Be ready. Buksan po natin ang ating Bible sa Luke 21 verse 28. Now when these things begin to happen, look up. Tumingin tayo. And lift up your heads,
because your redemption draws near. Kapatid, hindi ito para matakot kayo. Matakot tayo. Matakot ako. Matakot ka. Kundi para tayo ay maganda. Look forward with hope rather than fear. Lift up your head. Ibig sabihin, kapatid, you have that confidence and that courage na alam mo na His plan is unfolding. Amen. Ipaparanas niya sa iyo. Ipapakita niya sa iyo kung ikaw ay totoong nagtitiwala sa Kanya in the midst of the challenges na mayroon ko ngayon. Ipaparanas niya sa iyo. Kung pinaranas niya sa akin, ipaparanas niya sa iyo. Ipapakita niya sa iyo ang himala na nanggagaling sa Kanya. Kapatid, hindi sapat lang yung Christian sa pangalan. Hindi sapat lang yung church-goer. Meron kang Bible, basahin mo. Pero anong ginagawa mo? Hindi mo ba binabasa? Basahin mo. Kapatid, hindi sapat yung church attendance lang. Kailangan yung heart of obedience. Kailangan may personal na relasyon sa ating Panginoong Hesus. Namumuhay sa kabanalan, handang humarap sa Kanya anumang oras. Kapatid, kung tatanungin kita ngayon, kung babalik si Jesus ngayon, handa ka na ba? Kasama ka ba sa bride? May langis pa ba ang iyong ilawan? Ikaw lang ang makakasagot niyan. Pang-apat, kapatid, 4 things. One bride must be intercessors, not just spectators. Sinabi sa book of 1 Timothy 2 verse 1 to 2. Anong sinabi doon? Therefore, I exhort first of all that supplications, prayers, intercession, and giving of thanks be made for all men. 2, for kings and all who are in authority, that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and reverence. Kapatid, hindi lang tayo spectators ng mga balita. Narinig natin, nakita natin. Tayo are intercessors ng panalangin. Amen? What should we pray for? Kapatid, pag-pray natin yung peace sa bawat bansa, dito sa Middle East, protection for innocent lives na nadamay, repentance of all the nations, salvations of every souls, God's mercy over the nation. Kapatid, alam natin na prayer changes situation. Prayer changes the people. Prayer changes even your heart and my heart. Prayer changes everything. May isang kwento, difficult people. Paano ba natin mapagtatagumpayan yung mga difficult people na yan? Difficult na kaibigan na meron tayo. Alam ko na meron kayong mga kaibigan na mga difficult wherever you are, sa trabaho man, sa mga kaibigan man, or even sa mga sitwasyon na napaka-difficult this person is. Laging nagreklamo, always complaining sa mga nakikita at mga narinig niya. May kilala ba kayong ganyan? Nakikipag-argue at making issues. Kapatid, instead na patulan mo yung difficult people na yan, difficult person na yan, at makipag-away sa kanya, ito lang ating gagawin. Habang nagsisimba itong ating kapatid, sabi ng pastor, sabi niya, kung meron tayong mga difficult people, difficult person na ating mga nakakasama, sabi niya,
Sabi ng pastor na yon, sabi ni Pastor Jay, sabi niya, ipagdasal mo yung difficult person na yon in 30 days every day. Meron kang difficult person, kapatid, na kasama ngayon, wherever you are right now, ang kailangan mo lang gawin is ipagdasal yung difficult person na yan in 30 days every day. Amen? Sa umpisa, kapatid, napakahirap. But several days, weeks, parang gumagaan ang pakiramdam. Something changes. Gawin nyo. Subukan nyo. Gawin natin. Gagawin ko. Gawin nyo din. Kapatid, lumipas ang ilang linggo. Si kapatid ay nagbago. Amen. Na-realize niya siguro o kinausap siya ng Panginoon sa panaginip. He becomes soft, he become kind, and he become gentle sa kanyang pananalita. Amen? Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon because prayer changes people. You and me. You and me. Anong dapat gawin? Prayer changes people. Kapatid, buksan natin ang ating mga Bible sa Ezekiel 22 verse 30. Ano ba sinabi dito? I search for a man among them who will build up a wall and stand in the gap before me for the land, so that I would not destroy it, but I found no one. Kapatid, every believers to pray and stand for others. Protect the people from judgment and protect the people from destruction. Intindihan po ba natin? Parang bubong na butas. Nakita niyo ba kayo yung bubong na butas sa ating bahay? Paano kung yung bubong na butas sa ating bahay ay walang gustong umayos o takpan yung butas na yun na bubong? Anong mangyayari? Lalo na pag malakas yung ulan. Anong mangyayari? Dadaloy ang tubig at babaha sa loob. At anong mangyayari? Pag bumaha doon sa loob, mga gamit natin na nasa loob ng bahay na yon ay sisira. Katulad ng buhay natin ngayon, kapatid. Kung walang tatayo para sa panalangin, para manalangin at tumulong para maging maayos sa pamilya, sa simbahan, sa bansa, sa paaralan, sa trabaho, o sa kaibigan. Ano ang gusto ng Panginoon? Tumayo tayo, manalangin, at tumulong para maging maayos ang lahat. Amen? Kaya kapatid, every bad news or alert na ating maririnig o ating makikita, ano ang dapat natin gawin? Turn it into prayer. Amen. Hallelujah. Praise God. Kapatid, why this matters to us? Ang gera at gulo ay nagpapaalala sa atin, sa ating lahat. Ang mundo ay pansamantala lang, kapatid. Ang bride ay inihahanda. Tayo yun. We are one church. Ang hari ay babalik. Sinabi sa Revelation 19 verse 7. Sabi niya doon, let us all rejoice and be glad and give him glory, for the wedding of the Lamb has come, and his bride has made herself ready. Kapatid, brothers and sisters in Christ, habang hinihintay natin si Jesus, kailangang ihanda ang ating buhay sa pananampalataya na masaya.
may kababaan ng loob at sumusunod sa kalooban ng Diyos. Darating ang araw na makakasama natin siya magpakailanman. Amen. Hallelujah. Praise God. Kapatid, kaibigan, brothers and sisters in Christ, kung nararamdaman mo ngayon, nawawala na ang iyong apoy sa paglilingkod sa Diyos. Natatakot sa mangyayari sa ngayon at sa darating na panahon. Hindi ka sigurado kung handa ka. Ito na ang oras para bumalik ka sa ating Panginoong Hesus. Kapatid, kung ikaw yan na kinakausap ng Diyos, kung ikaw yan na alam mo na nangihina ka na, hindi mo alam kung ano yung magiging ngayon at bukas. Kapatid, lumapit ka sa Panginoon, ipikit mo ang iyong mga mata at sabayan mo ako sa panalangin. Let us pray. Sabayan mo kapatid. Lord Jesus, salamat Panginoon sa iyong pagmamahal. Patawarin mo ako Panginoon sa aking mga kasalanan. Linisin mo ang aking puso. Binibigay ko ang buhay ko sa iyo. Tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Mula ngayon Panginoon, pipiliin kong mamuhay ng banal at tapat sa iyong pangalan. In Jesus' name, Amen and Amen. Kapatid, let us have this closing declaration. Let us declare at sabihin natin ng sabay-sabay. Sabihin natin, I am chosen. I am cleansed. I am prepared. And I am the bride of Jesus Christ. Hallelujah. Tayong lahat ay manalangin. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon, sa iyong magandang salita, Panginoon, na iyong binahagi sa araw na ito. Salamat, Panginoon, sa iyong walang hanggang pag-ibig sa amin. Panginoon, ihanda mo po kami sa iyong pagbabalik, united in one body, united in one Christ, lumalago sa aming pananampalataya, watchful and prepared. Hindi spectators, kundi intercessors ng panalangin. Panginoon, tanggalin niyo po, Panginoon, ang lahat ng aming takot at punuin niyo po, Panginoon, ang iyong kapayapaan. Gawin mo kaming handa, banal at tapat sa iyong pagbabalik. All the glory, all the honor, all the praises to you alone. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. God bless everyone and happy Friday.